podcast, and social media. Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 1 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon, araw ng Sabado, ika-29 sa buwan ng Hunyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Naglunsad ng medical mission ng National Shrine of Our Lady of Guadalupe Parish sa Makati City, katuwang ang iba't ibang non-government organizations. Isinagawa ang medical mission ngayong araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa Guadalupe Shrine. Ilan sa mga libreng serbisyo ang minor surgeries para sa hernia o luslos, cleft lip o bingot, circumcision o tuli at maliit na bukol. Gayun din ang medical consultations, pagpapabunot ng ngipin at libreng reading glasses. Lain din ang gawain na matugunan ng pangailangang medikal, lalo na ang kabilang sa mahihirap na sektor. Katuwang ng Guadalupe Shrine sa pamamagitan ng Social Services Ministry Project, ang Misericords Foundation of Our Lady of Guadalupe, Rotary Club of Maharlika at ang Hospital on Wheels. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 3 sa kanyang kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondok tuwing Sabado mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. And glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mabiyayang hapon, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ika-29 ng Hunyo taong 2024. Una sa lahat, bago po tayo magsimula sa ating pagninilay ng salita ng Diyos, samahan niyo po ako, tayo po'y manalangin. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapanasong ng una, ngayon magpakailanman magpasawan hanggang siya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon po sa inyo lahat, mapagpalang hapon sa inyo lahat. Muli, samahan niyo po ako sa ating pagninilay na ang salita ng Diyos, nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ako po ang inyong lingkod, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos
Diyos, ng salita ng Diyos na tunay nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Amen? Bago po ang lahat, nais kong batiin ang lahat na nanonood, nakikinig sa ating radyo, sa ating himpilan ng Radyo Veritas, 846 kHz. Mabiyayang pakikinig sa inyo lahat. Ganoon din po sa ating Sky Cable Channel 211, sa lahat po na nanonood, mabiyayang pakikinig, mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ganoon din po sa ating YouTube, Veritas PH, maligayang mabiyayang hapon. Ganoon din po sa Signal Cable Channel 313, mabiyayang panonood, pakikinig sa inyo lahat. At binabati ko po ang ating minamahal na kagalang-galang Bishop Chodoro Bacani Jr. Mabiyayang hapon po sa inyo, Bishop. Ganoon din po sa ating minamahal na Parish Priest ng Santo Domingo Church, Quezon City, si Father Simon Peter Ramos. Mabiyayang hapon, mapagpalang hapon po, Father. Ganun po kay Father JP, mabiyayang hapon po sa inyo po. At ganun din po sa ating kay Father George Moreno, mabiyayang hapon po sa iyo, Father. At sa lahat po sa inyo, mabiyayang hapon. At ngayon po, napakaganda po ng ating pagninilayan sa araw na ito, mga kapanalig, mga brothers and sister. Tunay na pag ating pinakinggan ang salita ng Diyos, lahat tayo magkakaroon ng liwanag ng buhay. Ang ating buhay magkakaroon ng sigla at galak at pag-asa. Makikita po natin ito sa lahat ng mga nag-alay ng buhay para sa pananampalataya. At ngayon, atin pong pinagdiriwang ang kapistahan ni San Pablo at ni San Pedro. 'Di ba? Dakilang kapistahan po ngayon ng ating ni San Pedro at San Pablo. At ganun po, ngayon din po ay Pope's Day natin. Amen? So, sa ating pagninilayan ngayon, malalaman natin na paano ba nakilala ni San Pedro ang Panginoong Hesus. Kasi dito, kung ating pagninilayan sa unang pagbasa, makikita natin lang, nang makita niyang ito'y kinalugod ng mga Hudyo, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng simbahan. At pinapugutan niya si Santiago, kapatid ni Juan. At na makita niyang itong kinalugod ng mga Hudyo, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. At ano nangyari? Pagkadakip kay Pedro, ito'y ikinulong at pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Ang balak ni Herodes ay harap siya sa bayan pagkatapos ng pista, kaya't nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala siya'y taimtim na ipinanalangin ng simbahan. Gabi noon, si Pedro natutulog sa pagitan ng 2 kawal. Gapos siya ng 2 tanikala at may tanod pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Siya'y nakatakdang iharap ni Herodes sa bayan kinabukasan. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa silid piitan. Tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali," wika ng anghel. Pagdakay nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. "Magbigkis ka at magsuot ng panyapak," sabi ng anghel. Gayon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, "Magbalabal ka at sumunod sa akin." Lumabas naman si Pedro at sumunod sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung tunay na nangyayari. Ang akala niya na naginip lamang siya. Nakalampas siya sa una at pangalawang bantay. Nakarating sila sa pinto ang bakal na labasan patungo sa lungsod. Ito'y kusang nabuksan at lumabas sila. Amen? Pagkaraan nila sa isang kalye, bilang nawala ang anghel. Palakpakan natin ng Diyos. So dito, makikita natin gaano kapangyarihan ang Diyos. Gaano kapangyarihan ang Panginoong Diyos. Makikita natin na kahit nasa kulungan na si Pedro, may mga tanikalang nakatali na sa kanila, di ba? Makikita natin na walang ano-ano, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon, nagliwanag na mabuti sa silid piitan. At tinapik niya sa tagiliran si Pedro at ginising. "Bumangon ka, dali." Pagdaki nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. Tanikala na nasa kamay ni Pedro.
Pero bigla itong natanggal. Anong ibig sabihin ng Diyos sa atin? Napakalaga pala na ang tao ay sumunod sa Diyos dahil kahit anong tanikala ang nasa ating buhay. Ano ba yung mga... Kasi akala ng tao, ang mga nakakulong lang, yung sa mga piitan, sa kulungan, ang nakakulong. Minsan, hindi mo namamalayan. Merong mga tao na hindi naman nakakulong sa piitan, pero sila mismo ang nagkukulong sa kanilang sarili. Sa anong ibig sabihin nito? Meron tayong mga pangyayari sa buhay na hindi natin o ayaw nating kalimutan. Napilit mong binabalik-balikan ang nakaraan na kung saan pinahihirapan mo ang sarili mo dahil ayaw mong magpatawad. Maraming nakagapos na hindi naman, maraming nakakulong na hindi naman nakakulong mismo sa kulungan, kundi for 10 years, how many years, sinisisi pa niya yung kung sino man yung tao na naging dahilan ng lahat sa kanyang buhay. Pero ang tanong, ang Diyos gusto kanyang makalaya. Gusto niya tayong palayain. Malaya tayong mabuhay na masaya. Malaya tayong mabuhay na punong-puno ng kapayapaan, pagmamahal. Pero ikaw mismo ang pumipili ng kalungkutan mo. Ikaw mismo ang pumipili kung bakit ayaw mong maging malayang, maging masaya. Dahil ayaw mong sundin ang Diyos. Ayaw ng Diyos na ang tao nalulungkot, nalulumbay, natatakot. Pero na ginagawa ng tao, ay kasi ganito, sinunod ko si ganito, kaya nangyari sa akin ito. Alam niyo po mga kapatid, yung ating pagpapatawad, hindi para yan sa ating kaaway, kundi para sa ating sarili yan. Upang ikaw ay gumaling. Bakit mo hahayaan na yung sugat sa katawan mo ay hindi gagaling? May mga sugat na minsan, kapag ito'y hindi mo ginamot, lalong lumalala. At kapag ito'y lumala, magiging sanhi ng komplikasyon at ng kamatayan ng tao. Kung sugat yan sa balat, mahapdi yan. Lalo na sa ating puso. Kung ayaw mo magpatawad, paano gagaling yung sugat sa puso mo? Na araw-araw lalo mo sinasaktan sarili mo. Na hindi mo alam, ang tunay na pagpapatawad, ang ating pagpapatawad, yan ang magpapagaling sa ating buhay. Yan magbibigay sa atin ng tunay na kayamanan, ng tunay na kagalingan at kaligayahan sa buhay. Pero ipinagkait mo sa sarili mo. Maging malaya tayo. Makikita mo si Pedro, physically, ikinulong siya. Pero hindi nila nakulong si Pedro sa takot na baka siya ay dakpin, patayin, kundi sa una makikita natin na si San Pedro natakot siya na baka siya ay dakpin at ipakulin katulad ni Jesus. Kaya anong ginawa ni Pedro? 3 beses niya ipinagkaila ang Panginoong Hesukristo. Amen? Kung ating babalik tanaw yung mga nangyari kay San Pedro, sa ating Panginoong Jesus, kay San Pablo, kay Judas, isa lang isiipin natin, bakit si Judas hindi naging santo? Narinig ko ito kahapon sa misa. Bakit hindi naging santo si Judas? Alagad din naman siya ni Jesus. Kung tutuusin, lahat sila nagkasala kay Jesus. Amen? Malaki pa nga pagkakasala ni Pedro. Ikinaila niya si Jesus 3 beses. At ganoon din naman si San Pablo. Inuusig niya ang mga Kristiyano. Si Judas naman, pinagkanulo niya si Jesus. Pero kung tutusin, pero lang sila nagkasala kay Jesus. Pero ang tanong, anong dahilan bakit si Judas hindi naging santo? Bakit si Judas, narinig ko dito sa sinabi ng kasi minaliit niya ang pagmamahal ng Panginoong Jesus. Inisip niya na baka hindi na ako mapatawad ng Panginoong ni Jesus, kaya siya nagpakamatay. Hello? Pero si San Pedro, kasi si Judas nagsisiman siya, pero hindi siya nagbalik uli kay Jesus. Naging duwag siya, natakot siya. Pero si San Pedro, si San Pablo, nagbalik muli sila kay Jesus. Humingi sila ng tawad.
Amen? Kaya ibig pong sabihin, anumang bigat ng ating kasalanan, anuman ang ating pagkukulang sa Panginoong Diyos, anumang ating mga pagkakasala, anong sabi ng Diyos? Halikayo, magliwanagan tayo. Gaano man kaitim ang iyong kasalanan, kayang-kaya ko itong paputiin, kasi puti ng busilak sa kaputian. Ngunit kung kayo'y susuway at hindi makikinig, malilipol kayo. Amen? So, ibig sabihin, hindi tinitingnan ng Diyos gaano man kaitim ating kasalanan. Ang tinitingnan niya, paano tayo magbalik loob kay Jesus? Paano tayo magsisi? Amen? Amen. Kaya nga ano nangyayari? Si Judas nagpakamatay. At sabi nga ng Panginoong Jesus, di ba kay Judas, mabuti pa na hindi siya ipinanganak. Kasi bakit? Dahil napakasaklap na nangyari sa kanya, nagpakamatay na siya, lumabas pa ang lamang loob niya. Yung kanyang stomach, small intestine, everything. Kasi lumagpak siya sa lupa. Pero makikita mo si San Pedro. Noong una naduwag siya, pero anong dahilan bakit naging matapang niyang sundin ng Diyos, ang Panginoong Hesus? Anong dahilan? Dahil napuspos siya ng banal na Espiritu Santo. Amen? Kung ating titignan, anong sinabi ni Jesus sa mga alagad niya? Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem hanggat hindi ninyo natatanggap ang banal na Espiritu Santo. Ibig sabihin, ang banal na Espiritu Santo ang magbibigay ng tapang sa atin upang sundin natin ang Diyos sa buhay natin. Ang banal na Espiritu Santo ang magtuturo sa atin ng tama at dapat na gawin ng tao upang maghari ang Diyos sa ating buhay. Ang banal na Espiritu Santo ang magpapabanal sa atin, ang magpapabago sa ating buhay. Without the help of the Holy Spirit, mahirap magbago ang tao. Ibig sabihin, wala sa lakas mo, sa talino mo, kundi nasa tulong at lakas ng Diyos para ikaw ay magbago. At magugulat ka, iba na ang pananaw mo sa buhay. Mas mahalaga ang sumunod kaysa sa mga bagay sa mundo. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Sa kapistahan ni na Apostol Pedro at Pablo, ang mga magigiting na apostoles na nagsimulang mangaral sa mga taga-Roma, ipinagdiriwang din ng Simbahang Katolika ang Pope's Day o Araw ng Santo Papa. Sinasariwa natin ang ating katapatan sa Santo Papa ng Simbahang Katolika sa Roma bilang katiwala ng Panginoong Hesus. Si Pedro ang unang obispo na nanatili sa Roma hanggang sa kanyang kamatayan. Si Pablo naman ang nagtatag ng simbahan at gumawa ng mga kasulatan hanggang sa mapaslang. Dahil sa kanyang pananampalataya, ipinapakita rin natin ang ating katapatan sa kahalili ni Pedro na si Pope Francis na kasalukuyang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ating sariwain ng kapistahan ni na Apostol Pedro at Pablo sa pagdiriwang ng Pope's Day ngayong 29 ng Hunyo. St. Peter so bold, a comrade so dear, you've been outstanding, showed no fear. The leader of the church, you were chosen to be. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, ipagpatuloy po natin ang ating panginilay ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. At ngayon po muli, uulitin ko, ngayon po ay kapistahan ng ating minamahal na San Pedro at ni San Pablo. Ang ating si San Pedro, siyang kauna-unahang basahin ko lang po. Sabay na pinagdiriwang kapistahan ni San Pablo at ni San Pedro at ni San Pablo. Si San Pedro po, siya po ang ating pinuno ng simbahan, ang naging kauna-unahang Santo Papa. Amen? Siya ang pillar. At si San Pablo naman, siya ang kumakatawan sa prophetic mission o pagtuturo. Amen? Kaya nga, so, iisipin natin, si San Pedro, siya ang ating unang Santo Papa. Kasi, saan po ito
ito po ay nasa kasulatan. Basahin po natin. Ito po ang ating ebanghelyo ngayon. Na kung ating mababasa, dito masasabi natin na tinanong ni Jesus, basahin ko lang po. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng ibang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Amen? Palapakan natin ng Diyos. So, dito po sa ating mabuting balita ng Diyos, tinatanong ng Panginoong Hesus, sino raw ang anak ng tao? So, mga kapanalig sa mga nanood, nakikinig, mga brothers and sisters, tinatanong po tayo ng Panginoong Hesus, sino daw po siya sa ating buhay? So, kung ating narinig ang mabuting balita ng Diyos, iba-ibang pagkilala nila kay Jesus. May nagsasabi na siya ay si Elias, may nagsasabi na siya ay si Juan Bautista, o si Jeremias. Pero, ang tanong, sino lang ang nakasagot ng tama? Si San Pedro. Amen? Ibig sabihin nito mga kapanalig, may mga tao na iba-iba ang kanilang pagkakaintindi. Akala nila ang Panginoong Hesus ay yung kung kailan mo lang siya kailangan, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Yung parang inuutusan mo ang Diyos. Pero ang tanong, sino ba talaga ang Panginoong Hesus sa ating buhay? Sana ang sagot natin ay tulad ni San Pedro. Ang sagot ni San Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sana sagot natin, ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas ng ating buhay, ang dakilang manggagamot. Siya ang the greatest provider. Siya ang lahat-lahat sa ating buhay. Naalala ko po nung ako'y nagkasakit ng COVID. Talagang matindi po yung sakit ko na yon. Doon ko naranasan na hindi ka makahinga, naka-oxygen ka for 3 weeks. At dumudumi ako sa diaper. Pero hindi ako natakot. Nung ako'y papasok na, yung aking paa inaapa ko pa sa floor dahil ayaw ko magpapasok sa emergency dahil sama-sama doon. Sabi ko, Lord, hindi naman totoong COVID, inaapakan mo lang yan. So hirap nila ako yung pasok kasi hindi nila maitulak. So sabi nila, kung ayaw mo, sumulat ka ng wave. Kung may mangyari sa hindi namin pananagutan. Amen? So, ano nangyari? Lumabas ako. At that time, that's March 2021, kasagsagan ng COVID, wala nang mga vacant sa hospital. Fully, na talaga. Lumabas ako nung wala akong napuntaan kasi gusto ko na hindi ako ihalo sa sa ER. Pero wala rin ako napuntaan kasi nga puno na lahat ng hospital. So, bumalik uli ako sa hospital na yon. So, alam mo po, nagimala ang Diyos. Kasi sa PGS, wala na talagang vacant. Pero bakit tinanggap pa rin nila ako? Kaya nagulat yung doktor, Puli, paano ka paano ka na-accept, na-admit? Hindi niya alam ng tao kung kalooban ng Diyos na gumaling ka, maligtas ka, walang makakahadlang. At ito yung kapangyarihan ng Diyos na hindi nakikita ng tao. Katulad ni San Pedro, nakasatani kala siya, nasa bilangguan siya. Pero nagpadala ang Diyos ng anghel na nagpalaya kay Pedro sa kulungan. Sana tanggapin natin ang saklolo ng Diyos sa buhay natin. Sana makita natin na hindi tayo nag-iisa. We cannot control everything. But you have to trust in God. Full trust. Hindi nag-aalinlangan ka sa Diyos. Ako talaga,
minsan nare-realize ko sa buhay ko, pag sumunod ka pala sa Diyos, maraming magagalit sa'yo. Maraming hindi ka mauunawaan. Marami ka magiging kaaway. At ito naranasan ko sa buhay ko. Nung sumunod ako kay Jesus sa Diyos, hindi nila naunawaan na mas mahalagang mangaral. Sasabihin nila humiwalay ka, pero hindi naman. Sinunod mo lang ang Diyos. At anong nais ng Diyos? Kung paano ginawa ni San Pablo ang mangaral ng salita ng Diyos, inabot niya ang mga tao. Si San Pedro, siya yung namumuno ng ating simbahan. Pinuno ng ating simbahan. At si San Pablo naman, siya ang nagtuturo, siya ay yung naghahanap ng tao na upang maisama ang lahat ng tao sa ating pananampalataya bilang Katoliko. At nung ako nag-decide ako na sumunod sa Diyos, for 37 years, I devoted my life. Naglingkod ako sa isang organisasyon. At this time, minsan sinabi sa akin ni Lord, alagaan mo mga tao. And I have to decide na susundin ko ang Diyos. Pero hindi ito naunawaan ng marami. Hindi nila maintindihan. Kaya pala ako konti ang sumusunod kay Lord. Kasi ayaw nilang ma-reject. Ayaw nilang may magalit sa kanila. Pero ito lang masasabi ko. We have to fight for good. Kailangan natin labanan at manindigan para sa Diyos, sa katotohanan, sa tama at sa katarungan. At kahit na magalit pa sila, ang mahalaga, nasunod mo ang Diyos sa buhay mo. Minsan maraming tao, bakit di nasunod si Lord? Bakit di nila nagawa ang tama? Kasi natakot sila sa sabihin ng tao. At the end, nagsasuffer ang tao dahil mali ang desisyon niya. Kasi hindi niya nasunod ang Diyos sa buhay niya, kaya mali. At sabi ko nga, nung balik tayo sa nung ako nagkasakit ng COVID, at that time, sabi ko, Lord, hindi ako natakot sa COVID at sinabi, talagang hinang-hina na ako, naka-oxygen. Sabi ng doktor, bata ka pa lang pero bumabaksak ng oxygen mo, nasa 70, pag tinanggal ang oxygen mo. At very powerful ang Diyos. Sinahalikan ako ng pamangking ko, yung bata ko nag-aalaga, never silang nahawa. Ibig sabihin, kahit ano palang gawin mong protection, kung walang gabay ng Diyos at protection ng Diyos, ang tao ay babaksak. At iyon ang minamaliit ng tao, ang kapangyarihan ng poong may kapal. Sinusunod nila ang takbo ang sinasabi ng tao, pero ang Diyos din nila sinusunod. Alala, ako sa buhay ko, marami nagagalit sa akin. Kasi bakit? Sasabihin ng tao, matigas ang ulo niyan. Hindi matigas ang ulo ng taong sumusunod sa Diyos. Maraming tao akala na mabait kasi sunod-sunod siya sa tao, pero sa Diyos siya ay salbahe. Di ba may mga taong mabait sa tao, pero sa Diyos salbahe? Kasi bakit? Nagdamot siya sa panahon, sa oras sa Diyos. Hindi niya naipaglaban ng Diyos sa buhay niya. Hanggang sa huling hininga niya, nasa isip niya, ano kayang bibigay ko sa ganito? Ano kayang dapat kong gawin? Instead na sasabihin mo, salamat Lord, salamat. Ang tatay ko bago namatay, sa huling hininga niya, tinaas niya ang kamay niya, nagpupuri sa Diyos. Ang sabi niya, wala na, praise the Lord, hallelujah. Yun ang magandang kamatayan. Na sa kabila ng lahat, na sa huling hininga mo, nakikita mo yung kagandahan at kabutihan ng Diyos, na may silid ka sa langit na inihanda ang Diyos. At dahil dito, nagpupuri ka, nagpapasalamat sa poong may kapal. May iba mamamatay na lang, sasabihin, nasa na kaya alahas ko? Yung iba hinahabilin pa yung mga titulo, yung mga susi. Kung titignan mo ang katotohanan, walang halaga ang lahat ng bagay sa lupa. Dahil yan mabubulok, masisira, maglalaho, kukupas. At yung pinakakayamanan na nasa langit, bakit hindi mo pinahalagahan? Pero makikita mo si San Pedro, hindi na siya natakot mangaral at sundin ang Panginoong Hesus. Pero hindi po si San Pablo. Si San Pablo ay umuusig sa mga Kristiyano. Pero sa pag-uusig niya sa mga Kristiyano, hanggang siya ay naging Kristiyano na rin. Pero makikita mo, pinatawad siya ng Diyos. Di ba sabi niya, Pablo, anong sabi niya? Bakit mo ako inuusig? At doon siya ay nabulag.
Minsan nakala ng tao, tama yung ginagawa mo, inuusig mo yung taong ito. Pero hindi mo alam, ang Panginoong Hesus ang iyong sinisiraan, ang iyong inuusig. Amen? Pero maging tulad tayo ni San Pablo, namulat siya sa katotohanan, nabuksan ang kanyang mga mata, na mali palang ginawa niya, na usigin ang mga lingkod ng Diyos. Na ang dapat pala, tulungan natin ang mga lingkod ng Diyos. Suportahan natin at tulungan. Di ba sabi nga ng Diyos sa Galatia 6:6, karapat ang mga nangaral ng salita ng Diyos ay dapat imbahaginan ng kung anong meron sa mga tinuturuan ng Diyos. Ibig sabihin, dapat mo rin silang bahaginan. Pero sa nakikita ko, may mga tao na madamot pagdating sa Diyos. Kaya nga ulitin ko, nung ako'y nagka-COVID, hindi ako natakot. Sabi ko, Lord, You are my life. You are my healer. You are my Savior. I need you, Jesus. Yun nagpalakas sa akin. At hindi ko sabi, may mission pa ba ako, Lord? Ang sabi ko kay Jesus, sa Panginoong Jesus, Lord, may mission pa ako. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon tayo ng time check. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic Broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. So makikita natin na sa nangyari nga sa akin sa COVID, pero na-survive ko yon, hindi dahil nandun na yung gamot, nandun na mga doktor, kaya ako'y nagpapasalamat sa mga talaga nag-alay ng buhay para gumaling ang mga nasa COVID. Pero number 1 ang Diyos. Amen. Na minsan nakakalimutan ng tao na pasalamatan, papurihan, parangalan ng Diyos, lasundin ng Diyos sa buhay. Kaya kadalasan, ang desisyon ay mali. Akala ng tao tama, pero ang dulo pala ay kamatayan. Amen? Kaya nga dito makikita natin na kahit na si San Pedro ay nakakinulong, nilagyan ng tanikala sa kamay. Diba? Walang ano-ano, lumitaw ang isang anghel ng Panginoon, liwanag na mabuti ang silid. At ano nangyari? Dito makikita mo, magbigkis ka at bumangon ka, dali, wika ng anghel, pagdakit nakalag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At naliwanagan ni Pedro na ang nangyari kahit sinabi niya, ngayon ko natiyak na totoo palang lahat, sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa inaasa ng mga Hudyong mangyayari sa akin. Amen? Ito yung napakaganda na magiging inspirasyon sa ating buhay. Minsan ang tao, kala niya helpless na, wala ng pag-asa. Pero kung mananalig ka sa Diyos, kung makikinig ka sa Diyos, kung susundin mo ang Diyos, magpapadala ang Diyos ng anghel na magliligtas sa iyo sa masama. Katulad ni San Pedro, niligtas siya sa kamay ni Herodes. Ganun din si Elias, niligtas ng Diyos si Elias sa kasamaan ni Haring Akab at ni Reyna Jezebel. At ganun din sa aking buhay. Niligtas ako ng Diyos sa kamatayan ng COVID. At yun ay lubos kong pinagpapasalamat sa Diyos. At hindi lang yung pati ang tatay ko. Niligtas ng Diyos sa kamatayan, sa kapahamakan sa impyerno. Minsan nakakalimutan natin yung mga pagsubok sa ating buhay, yan ay blessing. Nasa sayo lang paano mo i-handle minsan yung mga sufferings natin. Kanya-kanya tayo ng suffering sa buhay.
Nung isang araw, umiyak ako lumuha ako, umiyak ako. Nagsimba ako kahapon sa Quiapo na sa isang oras na yun, walang tigil ang luha ko na hindi ko naiintindihan yung misa. Kasi dito ko naranasan na sa pagsunod mo pala kay Lord, hindi ka maintindihan ng tao. Hindi ka nila maulawaan. Maraming magagalit sa'yo mismo rin. At yun ang masakit. Na hindi nakikita ng tao ang kalagahan ng kayamanan sa langit. Minsan sa buhay natin, titingnan mo yung pinaka-the best na magbibigay sa'yo ng kaligtasan. Kung sino magliligtas sa'yo. At yun ang Diyos. Na minsan minamaliit mo ang kapangyarihan ng Diyos. Katulad ni Judas. Bakit di siya nagsisitagbalik loob kay Jesus? Kasi akala niya din siya patatawarin. Minsan ang tao dinadaan nila sa lakas nila. Which is, makikita mo, kapag hindi ka humingi ng saklolo sa Diyos, kapag hindi ka nagtiwala sa Diyos, lahat ng pinaghirapan mo, mauuwi sa wala. Kung hindi mo isinama ang Diyos sa buhay mo. At dito, pinapatunayan sa atin ng Diyos na dapat pala makilala natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin tulad ni Pedro. At dahil nakilala ni Pedro si Jesus, di ba sinabi ng Panginoong Hesus sa kanya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng ibang tao, kundi ng aking Ama na sa langit. Ibig sabihin, ang tunay palang mapalad ay yung nakilala mo pong may kapal. Ang tunay palang mapalad ay yung kinilala mo ang Panginoong Hesus bilang hari tagapagligtas ng buhay mo. At hindi ito at sinabi ni Jesus na hindi ito inahayag sa iyo ng ibang tao. Sino naghayag sa kanya kung sino ang Panginoong Hesus? Ang Panginoong Diyos amang nasa langit through the power of the Holy Spirit. Nung araw, akala ko, boy, kailangan mayaman ka na. Kailangan marami, at the age of 50, 60s, kailangan marami ka ng ipon. Kailangan ganito, ganyan. Which is mali pala. Isang kasinungalingan. Dahil ang tunay na tama na dapat na paniwalaan ng tao ay dapat pala maghari ang Diyos sa buhay mo. At upang maghari ang Diyos sa buhay mo, kailangan pala makilala mo ang Diyos. Hindi lang basta makilala. Kasi si Judas nakilala niya si Jesucristo. Pero ang nangyari, nasilaw siya sa 30 pirasong pilak at yung kanyang relasyon kay Jesus ay binaliwala niya at ang pinahalagahan niya yung pilak. At ano nangyari? Na-realize niya walang silbi yung pilak na yan at itinapon niya. Kailan natin mapatatanto sa buhay natin? Yung pera na pinangahawakan mo, na pinagdamot mo na hindi mo nagamit yan para sa kabutihan, wala pala yan. Kung masisira ang iyong relasyon, ugnayan. Una sa Diyos, pangalawa sa iyong kapwa. Broken relationship sa iyong kapwa is broken relationship with God. Kailangan mabuo ito. Paano ito mabubuo? You have to be humble. At manalig ka sa Diyos. Magbalik loob ka sa Diyos. Mabubuo tayo sa pamamagitan ng pag-ibig, pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. At marirealize natin yung pinagmamalaki ng tao. Sa huli, wala palang halaga. Dahil ang sino mang nais magmalaki ay yung taong mayroong malaking pag-ibig, pananalig. At yun ang Panginoong Jesucristo. Na kahit sa kamatayan, kaya kang iligtas sa kamatayan. Aagawin ka ng Diyos. Ang pera ba maliligtas ka? At di ba ang sabi ng Panginoong Diyos, kahit na gaanong halaga na hawak mong yaman, hindi kayang bilhin ang buhay. Sapagkat bakit? Dahil ang buhay ay nasa palad ng Diyos. Tingnan mo na lamang si Elias. Hindi siya namatay. Bagkus sinundo siya ng Diyos ng karwahing apoy na kabayo at iniakyat si Elias sa langit. Kaya din mga alagad ni Jesus, bagamat yung kanilang pagsasakripisyo, pag-aari ng buhay, ibinuo silang lahat para mangaral ng salita at para masulat ang mga salita ng Diyos. Kaya tayo may banal na kasulatan. Kaya tayo merong Biblia. Lahat yun, lahat ang mga alagad ni Jesus ay kinulong, lahat sila dinakip, pinahirapan. At sino nakikinabang ngayon? Tayo.
Amen? Pero, naisip mo natin, kung hindi sila nagsakripisyo alang-alang sa Diyos at sa lahat, ano na ang tao, lalo na ang Panginoong Isus, kung hindi niya ibinigay ang kanyang buhay para sa atin. Paano? Kasi ang tao, ito ang aking rules, ito ang aking batas. Pero mismo ang Panginoong Isus, sinira niya ang rules ng tao. Sinira niya ang lahat upang ang tao ay mapalapit kay Jesus, upang ang langit ay mabuksan para tayo makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Kaya wag po tayo minsan, minsan ng tao wala sa lugar. Ako ang dapat masunod. Tingnan natin ang Panginoong Jesucristo. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang tayo hindi mamatay, upang hindi tayo mapahamak, upang hindi tayo maparusahan sa impyerno. Tapos ikaw na tao, bakit may papahamak ka? Bakit mo hayaan ang lason sa katawan mo ang siyang magiging dahilan ng pagkawasak ng iyong buhay? Di ba? Ano ba yung mga lason na yan sa ating katawan? Galit, pride, kasakiman, kadamutan, kahangalan sa mga kayamanan sa mundo. Pero kung tutuusin, maliit na bagay lang yan at walang halaga. Na ang tunay na mahalaga ay sana nagawa natin ang misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos. At yun ay kilalanin natin ng Diyos sa ating buhay. Makikita natin, ano ba ang langit? Sinabi ng Panginoong Diyos sa John, ang langit ay yung makilala natin at kilalanin natin ng Panginoong Isus sa ating buhay. Ang Diyos ang ating Panginoong Isus. Kilalanin natin siya at yun ang langit. Kaya pala, sa buhay ko nangyari sa akin, yung ako inagawa ng posisyon, sabi ko, akala ko sa trabaho lang yung pang-aapi. Pero yung ako'y naglingkod sa Diyos, doble, triple ang nananasan kong pang-aapi na hindi ko akalain. Sa totoo lang, sabi ko, Lord, okay lang, inagaw sa akin posisyon o agawin sa akin. Ang mahalaga, hindi ko madadala sa langit ang posisyon. Mahalaga makarating ako sa langit. That is the wisdom of God. Na kung ako wala sa Diyos, ang mangyayari sa isip ko, umanda ka, gaganti ako. Hindi. Ipinaisip sa akin ng Diyos ang tama at dapat. Walang halaga ang mga bagay, ang posisyon na yan, pera man yan. Ang mahalaga, makarating tayo sa langit. Kasi kung yun ang iisipin mo, yung posisyon, yung pera, bakit ka nawala? Bakit ganyan? Hihilahin ka ng dyablo pa ilalim sa impyerno. Hanggang mabuhay ka, nakagapos, nakakulong sa nakaraan. At ayaw ng Diyos na ikaw ay nakakulong. Gusto niya, malaya ka. Kaya ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Diba, ang sino man nagkakasala ay alipin ng kasalanan. So, anong nangyari? Dumating ang Panginoong Kristo at ibinigay sa atin ng Diyos. Ano ba ang tama? Ano ba ang dapat? Ang Panginoong Isus ang daan ng katotohanan at ang buhay. At dapat ang Diyos, sa Diyos tayo dadaan. At ang daan ni Jesus ay daan ng kabutihan, daan ng katarungan, daan ng pagtitiis sakripisyo. Pero ang dulo nito ay katotohanan at kaligtasan at buhay. Dalawa lang isipin natin. Ang nagsasabi ng katotohanan, ang nagbibigay buhay, o nagsasabi ng kasinungalingan. Di ba sinabi ng Diyos, bakit di niyo matanggap ang aking sinasabi? Dahil, bakit di niyo matanggap ang aking aral tuntunin? Sapagkat, bakit di niyo maintindihan, maunawaan ang aking sinasabi, ang aking aral? Sapagkat di niyo matanggap ang aking aral. Anong sagot ni Jesus? Sapagkat kung anong gusto niyo, iyon ang yung ginagawa. Diablo ang iyong ama, kung anong gusto niya, iyon ang iyong ginagawa. Alalahanin niyo sa simula pa lang, ang diablo ay mamamatay tao na. At hindi makikita sa kanya ang katotohanan kahit kailan. Sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan at likas na sa kanya ang kasinungalingan. Amen? So, kung narinig mo ito sa Diyos, maintindihan mo, ang diablo ay mamamatay tao na at likas na sa kanyang kasinungalingan. So, ibig sabihin, dalawa lang pipiliin mo. Ang nagsasabi ng katotohanan at nagbibigay buhay, o ang nagsisinungaling at pumapatay.
Pero makikita natin, marami ang pumipili sa kasinungalingan. Kasi ayaw nila masaktan, ayaw nila magalit sa kanilang tao. Kaya kahit mali, ahayaan na lang nila na hindi niya nasusuwayin ng tao. Mali ang ginagawa mo, alam mo nang may asawa, makikipag-relasyon ka pa. Mali yan. Bakit ka makikipag-divorce? Ay, sabi ng Diyos, ang sino mang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin. Period. So kung ikaw ay matalino, susundin mo ang sinasabi ng Diyos kasi ang sinasabi ng Diyos, yan ang katotohanan. Yan ang nagbibigay buhay. Yan ang magliligtas sa atin sa kamatayan sa impyerno. Pero kung ang ngalan tao, ano ba sinabi ng Diyos sa atin? 'Di ba? Mayroong tao matutulad, sabi niya, 'di ba, sa ating lahat? May taong sabi niya sa atin, ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, maraming magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapagpagawa ng masama. Diba maraming sabi, laging araw-araw ko nagsisimba, nagdarasal. Mahalaga magdasal, mahalaga magsimba. Pero ang tanong, kung nangaapak ka naman, kung nangaapi ka naman, nawawalang halaga ang lahat ng ginawa mo, panalangin. Kung hindi ka gumawa ng tama at dapat ayon sa batas ng Diyos. Di ba sinabi ng Diyos, kahit na kayo manalangin na manalangin, ibabaling ko ang aking muka, hindi ko kayo papansinin. Kasi bakit? Dahil marami kayong buhay na inutang. Itigalan ninyo ang pang-aapi. Pag-aralan ninyo ang gumawa ng kabutihan. Tulungan mga ulila at mga balo. Halik kayo magliwanagan tayo. Gaano man kaitim ang iyong kasalanan, kayang-kaya ko itong paputin kasi puti ng busilak sa kaputi. Ibig sabihin ng Diyos, mahalaga maghandog, ano man yung handog natin, bulaklak o ano man. Pero higit na mahalaga ang magpatawad, ang magmalasakit sa magulang, sa pamilya, at maging sa lingkod ng Diyos at sa gawain ng Diyos. Ito yung naranasan ko. Nung sinunod ko ang Diyos, masarap na mahirap. Masarap kasi bakit? Para kang bata na meron kang peace of mind. Very peaceful. Panatag ka, masaya ka. Mahirap kasi bakit? Hindi ka naintindihan ng tao. Pag sinabi mo yung tama, babatuhin ka nila. Hello? Kaya minsan ang tao takot magsalita ng katotohanan. Pero huwag tayong matakot. Dahil sinabi nga, kung si San Pedro, si San Pablo, si San Pedro, paano ba siya? Sinabi niyang katotohanan na ang Panginoong Hesus ay nabuhay na muli. Siya ang Kristo. At dahil ito, di ba siya ang kauna, kasi sa'yo, Pedro, itatayo ko ang simbahan. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makakapanay sa kanya kahit sa kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo mga susi ng kaharian ng langit. Ay pagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. Amen? Nakilala niya ang Panginoong Hesus. At dahil dito, siya ang ating unang Santo Papa. Ang ating Pope. Kaya tayo lang Katoliko ang may sunod-sunod succession of Pope. Universal. At si San Pablo, siya nangangaral. Sila ang haligi ng ating pananampalataya. Ang pundasyon ng ating Panginoong Hesus, ang bato, ang panulokang bato, na kapag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, matatag ang iyong pananampalataya. At sinamahan pa nila San Pedro at San Pablo. At ngayon, ang ating mga kaparian, Bishop, Pope, at tayo ng mga laiko na preacher. Ito yung sinasabi ko na, yung sinunod ko ang Diyos, kasi independent lang po ako. Hindi ako nakaano sa ano. Kasi una, sa isang organisasyon ka na napakalaki, pero hindi mo nakuha, hindi, yung inaasahan mo sa suporta sa'yo, hindi ka sinuportahan. Pero ang Diyos, sino ako na pagkakatiwala ng Diyos na binigyan niya ako ng microphone na isang, hindi lang 5 minutes na magsalita, kundi isang oras. Ay mahirap lang ako. Pero ito kasi ang gusto ng Diyos. Sabi nga ng ate ko,
Nung siya nagsimba sa Canada, paglabas niya, tingnan mo si Annalyn kahit wala siyang trabaho, pero parang lagi siya may pera. Tingnan mo si Annalyn kahit hindi siya pagsalitain ni ganito sa stage, pero araw-araw naman siya nag-livestream. Amen? So, ibig sabihin, gusto ng Diyos ipangaral mo ang salita ng Diyos ang katotohanan upang maraming maligtas sa kamatayan. Bagamat mahirap kasi nag-iisa ka. Hindi ka nila maintindihan. At how many times ka kumakatok na tulungan, suporta ng ating gawain, pero tanging ate ko pa rin ang sumusuporta. Hindi naman kami mayaman. Baon din po kami sa utang. Pero bakit namin naitataguyod ang ganitong misyon? Dahil ito ang nais ng Diyos. Dahil hindi ito ang gusto. Kung ako tatanong, hindi ko gusto. Kasi mayroon akong profession as PT. Pero ito ang gusto ng Diyos. At ang Diyos ang dapat masunod. At sa ating buhay, alalahanin natin ang Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya? Ama ko, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Ibig sabihin, ang kalooban ng Diyos ang dapat masunod. Ang kabutihan ang dapat maghari. Ang pagkakawang gawa ang dapat masunod, hindi ang pagdadamot. Ang pagpapatawad, ang pag-ibig ang dapat maghari ang Diyos. Hindi ang galit. Hindi ang sama ng loob. Hindi ang kadamutan. Dahil ang kadamutan, kasakiman, hindi yan sa Diyos, yan ay sa dyablo. Alalahanin mo, ang dyablo ay mamamatay tao. Dahil ang gusto ng dyablo, mamatay ang tao, kasama niya sa impyerno. Pero ang gusto ng Diyos, maligtas ka. Magkaroon ka ng buhay na walang gan sa langit. Kaya ang piliin natin ay ang nagsasabi ng totoo, at yun ang Diyos. At ang nagbibigay buhay at magligtas sa atin sa kamatayan. Kasi sabi nga ng Diyos, ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niyang bawat nilalang upang magpatuloy at lahat na nilalang niya ay mabuti at mahusay. Alalahanin natin ito, ang kamatayan hindi likha ng Diyos. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan hindi nagahari sa daigdig na ito sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng dyablo, nakapasok ang kamatayan, at ito ang kahinatnan ng mga napailalim sa kanya. Kung ikaw napailalim sa masama, ayun ang kahinat ng kamatayan. Pero alalahanin mo sinabi ng Diyos, ang sino man sumampalataya kay Jesucristo ay kahit mamatay ay muling mabubuhay, at ang sino man nabubuhay na nananalig kay Jesucristo ay mabubuhay magpakailanman. Kaya anong dahilan bakit ka nag-alinlangan sa Diyos? Bakit mo kukontrahin ang batas ng Diyos? Pag sinabi niya ang pinagsama ng Diyos di dapat paghiwalayin, sundin mo. Huwag kang gagawa ng labag sa Diyos. Dahil sinabi, ang batas ng Diyos ay batas na walang hanggan. Ibig sabihin, walang hanggan yan. Dapat sundin ng mga tao. Ang batas ng Diyos ay walang, ibig sabihin, wala nang kulang. Wala kang idadagdag, wala kang ibabawas. Kasi sino ba na lumikha sa'yo? Ang Diyos. Di ba kung ating pakikinggan, anong sabi dito? Sabi sa atin, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Kaya nga pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. So, ibig sabihin, dapat tayong magpalingap sa Diyos kasi ang Diyos ang lumalang sa atin. Kaya sino ka na tao na kukontrahin mo ang salita ng Diyos, ang batas ng Diyos? Samantalang alabok lang tayo. Without God, we are nothing. Kaya lahat ito'y nakikintal sa puso ko't loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata. Doon iyong napapansin. Lumaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Amen? Ako'y pinakamamahal, ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Puspusan ako lumaban sa paligsahan. Natapos ko ang dapat takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. At sa araw na yon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Ngunit pinapatabayan ako ng Panginoon, binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan, at siya rin ang maghatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit.
Amen? Purihin nawa siya magpakailanman. So, ibig sabihin, sa ating buhay, dahil tayong oras ng ating pagpanaw, lahat tayo ay aalay. Puspusan tayong lumaban. Sa paligsahan ay lumaban. Sa mundong ito, nanalo ba ang Diyos sa buhay mo o hindi? Sino ba ang nasunod sa buhay mo? Ang Diyos o ang masama o ang gusto mo? At kung ang Diyos ang ating, sabi nga, puspusan ako lumaban sa sana, di ba sabi nga dito, nawa ang buhay natin ahantong sa langit. Yung iba ang buhay nila, gusto nilang, gusto ko maging mayaman ako, sikat ako. Kaya ano nangyayari? Kahit bilyonaryo na, mayaman na, madamot pa rin. Kahit kaya niya magbigay, magpautang ng walang kapalit, ayaw niyang gawin. Kasi naging alipin siya ng pera. Pero kung naisip lang natin at ang buhay natin ay dapat ahantong sa langit, hindi ka manghinayang mawalan. No, kung ang kapalit naman nito ay kaligtasan at kabutihan at buhay na walang hanggan. Di ba sabi na ng Diyos, mawala ng salapi sa kapatid kaibigan, huwag lamang amagin o mawala sa taguan. At ano pa sinabi ng Diyos? Gamitin mo yung kayamanan sa pakikipagkaibigan, maubos man ito, may tatangkilik sa iyo sa tahanan na walang hanggan. Paano kung naging madamot ka? Alam mo nang kailangan ng taong ito, yung lingkod ng Diyos, ng tulong, ng suporta, pero hindi mo binigay. Kaya mo namang ibigay. Pinansyal man, para sa gawain ng Diyos, sa radyo, sa anuman, o sa anumang bagay. O alam mo na nagugutom ang iyong magulang, hindi mo pabigyan. O yung kapatid, kailangan 3 milyon, may 10 milyon ka. Ang katwiran ng tao, bakit ko ibibigay? Pinaghirapan ko ito. Pero ano sagot ng Diyos? Huwag mo sabihin ng kayamanan mo ay bunga ng iyong lakas o talino, alalahanin mo ang Diyos na bigay sa iyo ng lakas. Totoo naman, sa isang iglap, bukas di mo alam kung buhay ka, nasaan ang lakas mo, nasaan ang talino mo, wala. Ibig sabihin, lahat ng meron tayo, lahat yan pahiram lang sa atin ng Diyos, lahat yan ay pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, huwag gamitin mo lahat ng yan sa kabutihan ayon sa batas ng Diyos. At ang batas ng Diyos, pag-ibig, habag, malasakit, katarungan, katotohanan, at pagbibigay, hindi kadamutan. Amen? Kaya sa ating lahat, mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating hayaan na umayon tayo sa mali. Nawa maging inspirasyon natin si San Pedro, si San Pablo, na ipinaglaban nila ang Diyos, ang katotohanan, maging ang kapalit nito ay ang buhay nila. Amen? Piliin natin ang Diyos. Kaya nga sabi ko, mahalagang sundin natin ang Diyos kahit na hindi ka nila maintindihan. Kasi at the end, ang Diyos magliligtas natin sa kamatayan at sa kapamakan sa impyerno. Amen? Kaya sa ating lahat, tayo po'y manalangin. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Pikit natin ating mata, iyuko ang ating ulo, ang ating kanang kamay, lagyan natin sa dibdib. Manalig tayo na ang Panginoong Jesucristo ay kasama natin. Alam natin problema, sagot tayo ng Diyos. Kung paano si San Pedro kinalag ng Diyos ang tanikala sa kanyang kamay. Ganun din tayo sa mga oras na ito.
Ano man yan, paghihirap man yan, palalayain tayo sa kahirapan na yan. Ibabangon tayo ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang kumilos sa ating buhay. Panginoong Diyos na may lalang ng langit at lupa, dinadalangin ko ang lahat ng nood nakikinig sa mga oras na ito. Walang imposible sa iyo, Lord. Ano man ang karamdaman ng bawat isa, ipagkala mong kagalingan ng bawat isa. Ano man ang problema, lulutasin mo ang lahat. Kayo ang dakila makapangyarihan tagapagligtas ng aming buhay. Kayo ang Kristo, ang buhay na anak ng Diyos. Kayo ang aming tagapagligtas, dakila makapangyarihan sa lahat. Kaya sa mga oras na ito, Lord, dinadalangin ko ang lahat na nood nakikinig. Ano man ang kanilang mga sakit, cancer man yan, gagamutin mo. Walang cancer sa iyo. Sa isang salita mula mong lahat ay gagaling. Dinadalangin ko ang lahat, ano man sakit nila, Lord, sakit sa puso, baga man yan, diabetes man, high blood, stroke, kung ano man yan. Ipagkala mo sa kanilang kagalingan na mula sa iyo. Dinadalangin ko sa iyo si Teresita Bondok, si Bishop Bacani Jr., ganun din po si Father Simon Peter Ramos, si Father JP, si Father George Moreno, si Oyet Advincula, si Virgin Niegas, Jason Carl Alvarado, Josephine Pamesa, Eugene Gabino, Anita Bondok, Beth Pascual, Del Olalia, Ronald Antonio Olalia, Marina Cuesta Genusio, Luna Feliciano, Angelica Gabino, Immaculate Bondok, Syra Sin Espinida, Marisa Ferrer, Onya Garrett Lee, Alijah Dacon, Darren Sacrifice, Warren Gumagan. Lord, dinadalahin ko lahat na nood nakikinig, hindi mabanggit ang kanilang pangalan. Sa isang salita mo lamang lahat ay gagaling. Ang lahat iyong ibabangon, itatayo, ililigtas, pagpapalain. Amen. Glory be to the Father, the Son, to the Holy Spirit. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig. Ito po ang inyong kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na muli nagsasabi sa inyo, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. Panalangin sa ikatatlo ng hapon.